mapagpasensya at mapagkandili ang pusong wagas kung magmahal. Ngunit napupuno rin po ito kapag paulit-ulit na binabaliwala at sinaktan. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang maabuso ng mga taong malapit sa puso mo? You guys see how fluffy he is? Dear Papa Dudut, naranasan niyo na bang makulong? Hindi sa likod ng mga rehas sa presinto, ha? Kundi sa responsibilidad ninyo sa inyong pamilya. Ako kasi oo, at akala ko ay hindi na ako makakawala pa mula sa aking pagkakabilanggo. Ang mga karanasan kong yon sa buhay ang rason kung bakit ako sumulat sa programa ninyong Barangay Love Stories. Pero bago ang lahat ay magpapakilala muna ako. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jenica, 27 years old at tubong Montalban, Rizal. Nagtatrabaho ako sa isang private company sa Quezon City. Naisip kong magpadala ng istorya sa inyong istasyon upang ibahagi ang mga karanasan ko sa buhay. Sana ay may matutuhan dito ang mga kabarangay natin. Magsisimula ang lahat noong nasa high school pa lamang ako, Papa Dudut. Lucky, no. Come here. Good boy. He wants to pet the cat. Nako, sana magustuhan ni nanay itong mga binili kong pastillas mula sa baon ko. Alam ko kasi na paborito niya to eh. Iba-iba pa yung kulay ng pambalot. Nakakatuwa namang tingnan. Here, no. Ayun, nandito na ako sa bahay. Such a weird. Nandito na po ako. Yeah. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita hinihintay ah. Ano po kasi, dumaan pa po ako sa tindahan ni Aling Sonia kasi nakita ko kaninang umaga na may tinda sila ng mga paborito niyong pastillas. Ito, kaya binilhan ko po kayo, Nay. Alam ko pong paborito niyo yan eh. Salamat. Pero akala mo ba madadaan mo ako sa pagbili niyan? Ano po? Anong ano po? Trouble. May kasalanan ka pa sa akin, Jenica. Ayan oh. Tignan mo. Come here, kitty. Ano, pamilyar ba sa'yo itong mga papel na to? I gotta clean up. Opo, mga test paper. Na tinago mo sa ilalim ng kama mo. Akala mo yata hindi ko makikita, no? Malas mo kasi naglinis ako ng kwarto mo kanina. Kaya nakita ko itong mga test paper na to. Bago lang to ah. Kamakailan lang. Sinadya mo ba tong itago sa akin kasi ang bababa ng mga score mo? Ano po kasi? Pasensya na po kayo, Nay. Anong pasensya? Paano ko mapagpapasensyahan tong mga to? Sabihin mo paano? Teka, kuhanin na ng card nyo ngayon, di ba? Po? Opo. Patingin ako. Po? Patingin ako ng card mo, Jenica. Wag na wag mong itatago sa akin yan katulad ng pagtatago mo nitong mga test paper na to, ha? Akin na, dali! Sandali lang po. Kukunin ko lang po sa bag, Nay. Namumuro ka na talagang bata ka? Asa na? Ito na po. Ito na po. Ay, Diyos mio. Sinasabi ko na nga ba ang bababa ng mga grado mo? Pasensya na po talaga kayo, Nay. Pero wala naman po akong bagsak. Kahit na, pasang-awa lang naman to mga grado mo. Paano hindi magiging ganito kababa mababa rin ang mga score mo sa test? Bobo ka ba? Po! Ang sabi ko, bobo ka ba? Kasi mga bobo lang naman na nakakakuha ng mga ganitong grado. Pati na rin ang ganitong score sa test. Sobra naman po yata kayo, Nay. Sobra na kung sobra, pero may karapatan naman akong sabihin yon dahil sumobra na rin ang kabobohan mo. Bakit hindi mo tularan ng Kuya Jason mo? Sakto lang din naman po yung mga grade ni Kuya. Di naman ganun kataas, pero bakit ako lang po yung pinapagalitan ninyo? Grabe naman po kayo magalit sa akin, Nay. Wala naman po akong bagsak. Ba't nakuha mo pa talagang mga tuwiran, ha? Nagsasabi lang naman po ako ng... Kumpara naman sa kuya mo, mas marami naman siyang kayang gawin kesa sa'yo. Magaling siyang tumugtog ng drums. Kaya nga nasali siya sa banda ng eskwelahan ninyo, hindi ba? Mahusay din mag-basketball. May itsura kaya laging laman ang mga pageant. Magaling makisama, magiliw kaya maraming natutuwa sa kanya. Ay naku, ang anak kong yun, napaka-perpekto. Eh ikaw,
Sa pag-aaral ka na nga lang babawi, pumalpak ka pa? Saan ka nalang pupulutin yan pagtanda mo, Jenica? Baka walang kumpanya ang gustuhin kunin ka dahil napakahina ng utak mo. Walang-wala ka talaga sa kalingkingan ng kuya mo. Relax. I'm relaxed. Papa Dudut, hindi yun ang unang beses na kinumpara ako ni Nanay Irma kay Kuya Jason. Pero paulit-ulit pa rin akong nasasaktan. Time to be At walang pinagkaiba ang sandaling yon. Akala ko'y manhid na ako pero naapektuhan pa rin ako ng bigat ng mga salita niya laban sa akin. Get relaxed. Sa mata ng nanay namin, ang kuya ko na ang pinaka-perpekto. Kulang na lang ay gawin niya itong santo at We sambahin. understand Spanish. Samantala, ang turing naman niya sa akin ay kabaliktaran ng mga magagandang bagay na sinabi niya sa kapatid ko. Hindi talaga patas ang tingin sa amin ang aming nanay simula pagkabata pa lamang. Ang tatay ko lamang ang kakampi ko noon, pero iniwan niya ako nung naghiwalay sila ni nanay. Mas naramdaman ko tuloy na nawalan ako ng puwang sa pamilya namin dahil wala na ang nag-iisang may paborito sa akin. Fast forward. Sa kabila ng unfair treatment ni nanay sa akin, ay nagsika pa rin po ako sa buhay para makapagtapos ng pag-aaral at makapagtrabaho. Pero doon pa lang pala magsisimula ang mas mabigat kong mga problema, Papa Dudut. Loki, can you hide my butt? Wait, no, don't sit on it. Oh, he's gonna sit on top of me. Okay, lay down. Lay down. Come here. Lay down. Lay down. Good boy. Good boy. Lay down. Ay, pambihira namang Pilipinas to. Oh. Ang lala na talaga ng traffic. Mas nakakapagod pa bumiyahe araw-araw kaysa sa aktwal na trabaho sa opisina eh. Wala na ba talagang pagbabago? Buti pa makaupo nga muna. Hoy! Ilang oras kang nakaupo sa opisina tapos pagdating mo sa bahay uupo ka na naman. Hindi ka ba napapagod? Napapagod po, kaya nga po ko uupo. Mamaya ka na umupo. Akin na muna. Yung ano po, Tanga ka ba? Di yung sweldo mo. Baka nakakalimutan mo, araw ng bigay mo ngayon ng sweldo. Kanino ko pa hinihintay yan eh. At singilan na naman sa renta. Naubusan din tayo ng gas. Ako, sumabay pa talaga. Hindi ko tuloy natapos yung niluluto ko. Anak ng lintik. Ano na? Asan na yung pera? teka lang naman po, Nay. Kukunin ko po muna rito sa wallet ko. Ako, bagal-bagal mo talaga. Ito na po, Nay. Akin na. She's so obedient. Anak ka ng tukneneng. Bakit ganito lang? Po? Sabi ko, bakit ganito lang? Wala ka na bang idadagdag dito? Wala na po, Nay. Sagad na po yan. Kakasabi ko lang, di ba? Singilan na ng renta, tapos naubusan pa tayo ng Hindi ko naman gasol. po sagot yung pagbili ng gasol, di ba? Toka po yan ni Kuya, kaya bakit parang balak niyong kunin dyan sa sweldo ko? Bakit hindi? Maliit lang din naman ang ibinigay ng kuya mo. Kaya pambili lang yun ng bigas. Wala na rin yung panggas, hindi na kasya. Di naman po yata tama na sa akin kayo maghahanap ng extra na pera. Dapat po kay Kuya. Bingi ka ba talaga o ano? Maliit nga lang ang nabigay ng kuya mo. At tingin ko, wala na siyang malalabas pa, kaya sa'yo ko na lang sana kukunin yung pambili natin ng gas. Wala na nga rin po kung malalabas, Nay. Anong wala? Dapat meron! Ha? Ano pong sinasabi niyo? Hoy, Jenica, alam naman natin na mas mataas ng kaunti ang sinesweldo mo kaysa sa kuya mo. Dapat may extra na pera ka, lalo na sa mga ganitong panahon. Yung nagkukulang ng ambag ang kuya mo. Inay, hindi naman po itong unang beses na nagkulang ng ambag si Kuya sa bahay natin eh. At saka sa lahat ng yun, palagi akong sumasagot. Akong nag-a-adjust. Kahit nga wala na sa budget ko, pinipilit kong magbigay. Pero mali naman po yata na ako lang palagi yung pinapasalo nyo. Lalo na ngayon na wala rin akong mailabas. Di rin po katwiran na mas mataas yung sweldo ko kaysa kay Kuya. Magkano lang naman yun, Nay? Teka, nanunumbat ka ba? Hindi po. Wala pong panunumbat doon. Anong wala? Iyon ang tinutumbok mo eh. Ang dami mong sinasabi eh. Responsibilidad mo naman talagang mag-ambag sa pamilya natin. Pero responsibilidad din po ni Kuya yun. Kaya bakit ako lang yung pinupukpok nyo, Nay? Pag si Kuya, sakto lang ang inaambag o kaya kulang, wala naman kayo masyadong sinasabi. Pero pag ako, sangkatutak na sermon yung abot ko sa inyo. Aba, intindihin mo, may ibang pinagkakagastusan ng kuya mo.
Nabanggit na niya sa akin na may gala sila ng girlfriend niya para raw sa anniversary nila. Magbi-beach daw. Syempre mapapagastos siya. Kaya ikaw na muna ang magbigay. Pagbigyan mo na ang kuya mo, wala ka namang pinagkakagastusan eh. Tsaka, oy, Jenica, paalala ko lang, huwag ka muna magpapamilya ha. Ha? Po, paano naman po napunta dyan ang usapan, Nay? Gusto ko lang paalalahanan ka. Kasi ang baba ng sweldo mo, hindi ka nga makapagbigay ng sobra rito sa bahay tapos magpapamilya ka pa. Baka mapabayaan mo lang ang magiging anak mo. Kasi saktuhan lang naman palagi ang kinikita mo. Kawawa naman ang magiging apo ko sa'yo. Papa Dudut, wala pa sa isipan ko ang magkaroon ng sariling pamilya dahil sa nakaatang na responsibilidad sa aking mga balikat. Kaya madalas ay sayid ang pera ko at wala na halos natitira sa akin kundi pamasahe na lamang. Minsan nga ay pati yun ay kinukuha pa ni nanay kesyo nakukulangan daw siya sa ibinibigay ko. Hindi ko tuloy mapigilang mainggit kay kuya dahil kung magkano lang ang maibigay niya ay wala nang sinasabing malala sa kanya ang nanay namin. Sa bagay, ano pa ba ang dapat kong asahan paborito nga siya kesa sa akin. Bukod po sa pinansyal na aspeto ay tumutulong din ako sa mga gawaing bahay lalo na kapag day off ko. Pero hindi yon ma-appreciate ni nanay at malimit pa rin niya akong ikumpara sa kapatid ko. Kaya nga nasasaktan ako ng husto dahil akala ko ay gagaan na ang pakikitungo niya sa akin lalo't may silbi na ako sa pamilya namin. Ngunit hindi pa rin pala at sa bawat araw na dumaraan, nadaragdagan lamang papadudot ang samaan ng loob ko sa sarili kong ina. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, akala ko noon ay sa mga pelikula lamang makikita ang mga magulang na may lantarang paborito sa mga anak nila. Kahit na pareho naman ang galing ang mga ito sa sinapupunan nila. At nung personal ko na nga yung naranasan ay napasabi na lamang ako na nag-e-exist pala ang bagay na yon sa tunay na buhay. Kaya nga kahit ayokong mainggit sa iba kong kaibigan at katrabaho na merong mabuting relasyon, sa kanilang mga nanay ay hindi ko pa rin napigilan ang aking sarili. Tao lamang ako, Papa Dudut, nakakaramdam ng pagkainggit, lalo't meron din namang dahilan. Sa kabila ng lahat ay nagpaka-bigger person ako. Inunawa ko ang nanay ko sa abot ng aking makakaya. At para hindi tuluyang masiraan ang ulo kakabuhat sa mga responsibilidad ko sa pamilya namin, natutuhan kong bigyan ng sarili ko ng pagkakataon na makapaglibang-libang naman. Pero hindi ko akalain na pati yun ay mamasamain pa ng magaling kong ina, Papa Dudut. Walks Nay! around looking for things Hello, to get nandito into na po trouble ako. with. Bakit ngayon ka lang? Sira na ba ang orasan mo at hindi mo na namalayan kung ano oras na? 12:00 na madaling araw ah! Alam ko naman po There you go, yun you're kasi safe there. di naman po sira yung orasan No. ko. Tingnan nyo. Bagong bili pa tong relo ko. Tingin niya ako niyan. Aray ko naman po, dahan-dahan lang, Nay. Ka talaga ng tatay mong siraulo. Bago nga tong relo mo at mukhang mamahalin pa. Kailan mo to binili, ha? Sabihin mo. At magkano ang bili mo rito? Nung nakaraang araw lang. Kalma lang kayo, Nay. Mura lang naman po yan. Magkano nga? Di, 5,000. 5,000? Para sa relo? Tapos, natuto ka ng uminom ng alak? Kaya ba ngayon ka lang dumating kasi uminom ka pa, ha? Sagutin mo ako, Jenica! Opo, Nay. Nagkaayaan kasi yung mga katrabaho ko na nagumimik. Sumama na po ako kasi wala naman pong pasok bukas. At magkano ang nagastos mo, ha? Po, Magkano ang nagastos mo dyan sa gimmick-gimmick nyo na yan? Maliit lang naman po. Mga 2,500. 2,500? Aba, ano maliit dyan? Marami ka nang mabibili dyan kung binigay mo na lang sana sa akin. Pati yung pinambili mo ng lintik na relo na yan. Jenica, 5,000 rin yun.
bahay. Nay naman, palagi na lang po ba sa inyo, sa bahay o sa pamilya natin mapupuntang sweldo ko? Paano naman po ako? Paano naman ang sarili ko eh? Ako nga po yung nagpakahirap sa pagtatrabaho. Tapos, Tapos ano? Ayan ka na naman eh. Hirap sa'yo, akala mo kung sino ka malaki ang sweldo kung makapanumbat. hindi po ako nanunumbat. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Walang totoo sa mga sinasabi mo. Puro ka lang pagmamataas. Eh bakit si kuya? Ano si kuya mo? Pag si kuya ang bumibili ng mga bagong gamit niya, kahit na mamahalin at kahit na magkulang ang inaambag niya rito sa bahay, eh ayos lang sa inyo. Suportado niyo pa nga eh. Narinig ko, sinabi niyo pa sa kanya na nailibre naman niya ang sarili niya dahil nagpapakahirap siyang magtrabaho para sa pamilya natin. Eh ako rin naman po Nagtatrabaho rin naman po ako, Nay. Nag-aambag din ako dito. Tumutulong ako sa mga gawaing bahay pero bakit parang wala akong karapatan na bilhan ng sarili ko gamit ang pera na pinaghirapan ko? At bakit naman nasali rito ang kuya mo? Labas naman siya sa usapan. Yan ang hirap sa inyo, Nay. Pagdating kay kuya, nagmamalinis kayo. Ano ba pinagsasasabi mo? Ang pinag-uusapan natin dito, yung pagbili mo ng kung ano-ano, samantalang malaki ang pangangailangan natin dito sa bahay. At yung pag-inom mo ng alak, kababae mong tao lasinggera ka. Tapos ano, kasama mo mga katrabaho mo ka mo? Ilan ang lalaki sa mga yon, ha? Sagutin mo. Bakit niyo po ba gustong malaman? Sagutin mo, sabi, ilan ang kasama niyong lalaki? Ilan kayo lahat? 8 po. 3 kami mga babae at... Napakalandi mo talaga! ano pong sinabi niyo, Nay? Saan naman po galing yan? Ano hindi ko sasabihing malandi ka? Sino bang matinong babae ang sumasama sa mga lalaki para makipag-inuman? Wala naman po kaming ginagawang masama eh. Uminom lang, nagkasiyahan. Kahit na! Nung panahon namin, magkahawak lang ang mga babae at lalaki, pinapakasal na agad ng mga magulang. Ganoon kami kakonserbatibo nung araw. Pero ngayon, napakawalang yani ng mga kabataan. Jenica, ayus-ayusin mo lang talaga, ha? Baka isang araw umuwi ka na lang dito sa bahay na umiiyak at sasabihin ginahasa ka ng mga kainuman mong lalaki. Kapag nangyari yun, Jenica, naku! Baka palayasin pa kita sa pamamahay natin. Papadudot, pakiramdam ko ay wala na akong karapatang magsaya dahil lamang sa hindi pareho ang nararamdaman namin ng pamilya ko. Lalo na ng nanay ko. Yun bang dapat kung malungkot at miserable sila ay ganoon din ang maramdaman at estado ko sa buhay. Kaya nga sakal na ako ng mga panahong yon. Pakiwari ko ay sarili kong pamilya ang pumapatay sa akin. At pag hindi ako gumagawa ng paraan upang kumawala sa kanila, ay baka tuluyan na akong masiraan ng ulo. Kaya nga para hindi mangyari yon habang meron pang natitirang kaunting pagkatino sa isipan ko at pag-asa sa puso ko, ay nag-decide akong planuhin ang pagsasalba sa aking sarili. Hindi madali para sa akin ang bagay na yon dahil nga mahal na mahal ko ang pamilya ko. Kahit na hindi kami pareho ng nararamdaman sa isa't isa. Pero ginawa ko pa rin at bilang unang hakbang ay kinausap ko nga si Kuya Jason Papadudut. Kuya Jason, pwede ba tayong mag-usap? Hindi pa ba tayo nag-uusap? Ayun oh, kinakausap mo na ako. Bakit ka pa ba nagtatanong? Seryoso ako. O bakit? Seryoso rin naman ako ah. Itong mukhang to, mukha ba nagbibiro? Tungkol ba kasi saan ang gusto mong pag-usapan natin? Parang biglaan naman yan. Ano kasi? Matagal ko na tong pinag-iisipan. Tapos, nitong nakaraang gabi, nakapag-decide na ako na gusto ko na talagang gawin yung bagay na to, kuya. At kailangan mo tong malaman. Teka, ano yan ha? At saka, bakit kailangan ko malaman yan? Dahil magkapatid tayo. Ano nga kasi yun? Dami mo pang paligoy-ligoy eh. Kuya, ako nang umalis sa bahay natin para bumukod. Seryoso ba yan? Oo, seryoso ako. Kaya mo na ba sarili mo? Oo naman.
Malaki na ako. Hindi na ako bata. Tsaka, naipon din ako. Talaga? Magkano? Ha? Magkano ipon mo? Kasi, uutang ako. Bakit naman kita pauutangin? Magkapatid kasi tayo, tsaka kailangan ko kasi ako na yung aalis ng bahay natin. Teka, anong sabi mo? Magpapakasal na kami ng girlfriend ko at gusto na naming bumukod ng bahay kaso kinulang yung pang-down namin dun sa rerentahan naming apartment eh. Sakto, nabanggit mo may ipon ka kaya ayun. Pautangin mo muna ako. Huwag ka na umalis sa bahay natin kasi walang kasama si nanay pag umalis ako. Kawawa naman yun. Bakit ka pa aalis? Dito na lang kayo tumira ng girlfriend mo sa bahay. Ako na lang ang aalis, kuya. Hindi pwede kasi ayaw ng girlfriend ko na makisama sa biyenan niya kaya gusto niya bumukod kami. Saka gano'n naman pag mag-aasawa, di ba? Dapat naman talaga nakabukod. Wala ka pa namang asawa kaya ikaw ang wag umalis. Maawa ka naman sa nanay natin pag iniwan mo siya mag-isa. Gusto mong maawa ko kay nanay. Sa akin ba? Naaawa ka? Ha? Kuya, alam mong hindi mabuti ang pakikitungo sa akin ng nanay natin. Naririnig mo at nakikita mo kung paano niya ako tratuhin, di ba? Kulang na nga lang, isuka niya ako sa pamamahay natin eh. Kulang na lang palayasin niya ako. Di lang niya magawa kasi nakakapag-ambag ako ng pera. Sa ating dalawa kuya, ikaw ang mas paborito niya. Kaya bakit ako yung kailangan maiwan dito sa bahay para samahan at alagaan siya? Hindi lang naman ako ang anak niya. Hindi ka rin naman talaga marunong umintindi, no? Mag-aasawa na nga ako at ayaw na mapapangasawa ko na makisama kay nanay. Baka araw-araw mag-aaway lang sila eh. Maging sakit ko pa sa ulo. Ikaw na wala pang asawa ang dapat umintindi sa sitwasyon. Saka anong kinalaman ng trato ni nanay sa'yo at pagiging paborito niya sa ating dalawa? Hindi ko naman kontrolado isip nun. Alam mo, kung gusto mong umalis, di umalis ka. Iwan mo si nanay. Pabayaan mo siya. Wala kang konsensya. Wala kang pagmamahal sa magulang mo. Ako pa talagang walang konsensya at pagmamahal sa magulang natin ha? Bakit? Sino pa ba? Alam nga naman ako. Basta pautangin mo ako. Papadudot wala akong nagawa nang magdesisyon si kuya na umalis sa pamamahay namin kesyo gusto na raw niyang mag-asawa. At bilang nag-iisa na lamang niyang kapatid ay ako ang naiwan sa bahay para alagaan ng nanay namin. Simula noon ay pakiramdam ko ay lalo akong nawala ng kalayaan na gawin ang mga bagay na gusto ko dahil nakabilanggo ako sa mga responsibilidad sa pamilya namin na ako lang mag-isa ang pumapasan. Hirap na ako papadudot pero gusto kong humingi ng saklolo pero wala akong mahinga ng tulong. Noong kami na lamang dalawa ni nanay sa bahay ay lalo kong naramdaman ang pag-ayaw niya sa akin. Pero kahit na ganon, ay hindi ko pa rin siya magawang iwanan kagaya ng ginawa ni kuya. Matanda na kasi noon si nanay at madalas na ring magkasakit. Hindi ko maatim na pabayaan na lamang ang nanay namin dahil mahal ko siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudo tulad ng sinabi ko ay mahal ko pa rin si nanay kahit na halata namang hindi niya ako mahal. Inaasikaso at inaalagaan ko pa rin siya sa abot ng aking makakaya. At kahit na si Kuya Jason ang paborito niya ay hindi na ako nagdamdam masyado. Sa halip ay hinayaan ko na lamang siya sa gusto niya dahil alam ko na hindi ko na mababago ang isip niya. Ginawa ko na lamang ang papel ko sa buhay niya bilang isang anak. Nagtrabaho ako ng mabuti at nagbigay ng sweldo sa nanay ko. Tumutulong sa bahay namin pag day off kahit na paulit-ulit niyang sinasabi na hindi niya kailangan ang tulong ko. Sa kabilang banda ay ramdam ko na kailangan talaga ako ni nanay. Lalo pa noong biglaan siyang na-stroke. Papadudot. Ano ba yan? Adobo? Ang putla. Kulang sa toyo, mukhang matabang. Oh, bakit? Nasa stress lang po ako. Stress. Sabihin mo,
Sa akin, ano? Sa sitwasyon po. Sorry na, hindi ko lang mapigilan eh. Pagod lang din po ako ngayon dahil maraming ginawa sa opisina. Tapos ayaw nyo pang kumain eh. Sabi sa akin ng bantay nyo kanina, wala rin kayo halos kinain. Sumpungera talaga yung pinsan mo. Ako po nagtanong sa kanya tungkol sa inyo, Nay. Kinamusta ko po kayo. Tsaka bakit ba kayo nagagalit sa kanya eh? Siya na nga yung nagmamagandang loob na bantayan kayo. Hindi ko naman kailangan ng bantay. Kaya ko naman ng sarili ko. Kalahati lang ang paralisado sa katawan ko. Nagagalaw ko pa ang mga kamay ko. Nakakapagsalita pa ako. Hindi pa ako imbalido. Nay naman eh. Kuya mo na lang sanang kasama ko. Sana siya na lang din na nag-aalaga sa akin. Yung nagluluto ng pagkain ko. Mas masarap pa siya magluto kumpara sa luto mo na hindi maintindihan ang lasa. Wala na nga po si Kuya. Umalis na rito sa bahay natin kasi nag-asawa na, di ba? Kaya nga sana nandito siya. Bakit ba panay kayo hanap kay Kuya? Andito naman ako para alagaan kayo. Panay kayo hanap sa wala simula nung na-stroke kayo. Mabibilang na lang sa kamay ko sa daliri yung mga pagkakataon na binisita nila kayo rito sa atin. Basta. Mas gusto ko ang kuya mo kung meron lang talagang pagpipilian. Hindi ikaw ang gusto kong mag-alaga At sa tingin ninyo, gusto ko na ako mag-alaga sa inyo? Anong sabi mo? Nay, sumusobra na po kayo eh. Kung makapagsalita kayo, parang wala na akong ginawang mabuti sa pamilya natin, no? Lagi niyong pinamumukha sa akin na wala akong silbi, na kulang ang mga effort ko, na palagi na lang si Kuya ang magaling at nakakalamang. Lagi niyo na lang akong kinukumpara sa kanya. Anak niyo rin naman ako, di ba? Bakit, Nay? Bakit kayo ganyan sa akin? Bakit pagdating kay Kuya ang bait-bait niyo? Tapos sa akin hindi? Sabihin niyo, Nay, bakit ba? Mas mahal ko ang kuya mo kesa sa'yo. Ano magagawa ko? Tsaka kahit anak kita, kahit nang galing ka sa sinapupunan ko, hindi kita ginusto. Ano po? Ayoko nang magkanak pa kami ng tatay mo. Dahil ilang beses na ako nakunan pagkatapos ng kuya mo. Pero mapilit ang tatay mo. Makulit. Kahit ayoko na, sige pa rin. Nung nalaman kong buntis ako sa'yo, pinagsamantalahan ako ng tatay mo. Pinilit niya akong buhayin ka dahil gusto pa raw niya ng isang anak. Kaya kahit ayoko, kahit natatakot na akong mabuntis at manganak, wala akong nagawa kundi sundin siya. Mas takot ako sa galit ng tatay mo at sa pwede niyang gawin. Paano kung patayin niya ako? Yung bata-bata pa ng kuya mo. Kaya po ba wala kayong kaamor-amor sa akin dahil sa kasalanan sa inyo ni tatay? Oo. Tapos nakuha pa niyang mambabae. Iniwan niya kayo sa akin. Ikaw! Iniwan ka niya para buhayin ko. Kapal ang mukha niya. Kaya hindi mo ko masisisi kung bakit ganito ko makitungo sa'yo. Pag nakikita kita, naaalala ko ang mukha ng taong nanamantala sa akin. Nanloko at nangiwan. Pakiramdam ko, hindi talaga siya nawala. At nabubuhay siya sa katauhan mo. Papadudot, yun pala ang dahilan kaya hindi ako mahal ng nanay ko. Pero maling-mali naman na isumbat niya sa akin ang kasalanan sa kanya ng aking tatay. Hindi ko rin naman ginusto na mabuhay at ipanganak sa mundo
Kung may pagpipilian lamang ako, kung alam ko lang na magiging miserable ang buhay ko sa mga kamay ng nanay ko ay hindi na lamang sana ako isinilang noon. Sana ay namatay na lamang ako sa sinapupunan ng nanay ko. Nagpatuloy ang hindi magandang trato sa akin ni nanay kahit na ginagawa ko naman ang lahat para alagaan siya, irespeto at unawain. Gabi-gabi ay nagdarasal ako sa Diyos. Nahawakan niya ang puso ng nanay ko para magbago ito. Pero imposible na yatang mangyari yon dahil sa kabila ng karamdaman ni nanay ay mas naging malala pa ang trato niya sa akin. Sa katunayan ay nagawa na rin niya akong saktan kapag inis na siya. Bagay na hindi ko kayang tiisin, Papa Dudut. Doon ko na naisip ang isang bagay na ni sa hinagap ay hindi ko akalaing magagawa ko sa kanya. Dinala ko si nanay sa apartment ni Kuya tulad ng palaging bukang bibig niya na mas gusto niya na si Kuyang mag-alaga sa kanya kesa sa akin. Bukod doon ay dala-dala ko rin ang iba niyang mga gamit, damit at gamot. Nagpatulong na lamang ako sa pinsan ko para madala siya sa nirerentahang apartment ng kapatid ko. Nagulat na gulat sa pagdating ko. Kuya, iiwan ko na sa pangangalaga mo si nanay. Ano? Sisiraan ka na ba ng ulo? Oo, sirang-sira na dahil kahit anong gawin ko. Kahit na nagpakabuti akong anak, maging maunawain, gawin ang lahat para makuha ang loob ni nanay, kulang pa rin. At kahit kailan, hindi ako magiging sapat sa kanya. Abot langit ang galit sa akin ni nanay, kaya galit na rin ako sa kanya. Tsaka ikaw naman ang palagi niyang hinahanap eh. Grabe. Naaaning na ako sa kakapakinig sa iyak niya na sana raw ikaw ang nag-aalaga sa kanya sa bahay. Kahit na nandun naman ako. Kaya oo kuya, sirang-sira na ang ulo ko. Hindi ko na alam kung saan lulugar sa pamamahay natin at sa buhay niya. Kaya ayan, tinupad ko na yung matagal niyang hiling. Dinala ko siya rito sa bahay niyo para maalagaan mo. Para namang hindi yata tama yung gusto mo mangyari, Jenica. Di mo pwedeng basta-basta iwan dito si nanay at... At bakit hindi? Nanay mo rin naman siya, di ba? Anak ka rin niya. Paboritong anak ka pa nga eh. Oo nga, pero... Basta. Iiwan ko na siya sa'yo. Aalis na ako sa bahay natin at magpapakalayo-layo. Kuya, pagod na ako. Pagod na akong makisama sa tao na hindi naman ako minahal. Na hindi naman ako tinuring na anak. Pagod na akong magsakripisyo, umunawa at makulong na parang isang bilanggo sa responsibilidad para sa pamilya natin. Samantalang ikaw nagagawa mo lang ang gusto mo. Dapat nga matuto ka ring alagaan si nanay eh. Dahil nagawa ko ng parte ko sa kanya bilang anak niya. Jenica naman! Wala akong alam sa pag-aalaga kay nanay. Problema ba yun? Di alamin mo. Ikaw nang bahala. Diskartehan mo na, total. Lagi namang sinasabi ni nanay na magaling ka. Di patunayan mo. Ipakita mo sa kanya. Kasi ako kuya, nagawa ko na yan eh. Hindi nga lang niya na-appreciate, kaya ayoko na. Suko na ako. Panahon na siguro para unahin ko naman yung sarili ko. Marami rin kasi akong gustong gawin eh. Marami akong mga lugar na gustong puntahan pero hindi ko magawa dahil nakatali ako kay nanay. Wala naman sanang kaso na alagaan ko siya kung naging maayos lang din ang pakikitungo niya sa akin eh. Pero sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos eh. Palala na ng palala si nanay. Nananakit na siya, kuya. Lalo na pag naiinis siya sa akin. Tingnan mo to. Oh, tingnan mo tong braso ko. Ang daming kurot at pasa mula sa mga hampas niya. Sumusobra na siya, kuya. Pagod na akong pakisamahan at iisin yung ugali niya. Kahit nanay pa natin siya, ayoko na. Kaya kuya, ikaw nang bahala sa kanya. At saan ka naman pupunta?
Sa malayo. Sa lugar na hindi ninyo alam para hindi nyo na ako mahahanap. Papa Dudut, masama na akong anak kung yan ang tingin ninyo sa akin dahil sa pagtatakwil ko sa sarili kong ina. Ngunit kung hindi ko po yun gagawin ay baka matagal ko nang kinitil ang sarili kong buhay sa pagtitiis na pakisamahan siya. Sobrang sirang-sira na talaga ang mental health ko at anumang sandali ay baka mabaliw na ako. Aaminin ko na hindi rin naman madali sa akin na umalis pero kailangan ko namang salbahin ang sarili ko. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin akong umuusad sa buhay ko kahit na may mga gabi na bumabalik sa aking alaala ang sakit na dulot ng mga naranasan ko sa buhay na kagagawan ng sarili kong ina. Ngunit tuwing sumasapit ang umaga ay patuloy pa rin po akong humahawak sa katiting na pag-asa sa puso ko na magiging maayos pa rin ang lahat-lahat. Kaya nga bilang unang hakbang, Papa Dudut, ay sumailalim ako ngayon sa counseling. Ang hiling ko na lamang ay mapagtanto ng nanay ko ang kamalian niya sa akin. Dahil mali pa rin na sisihin niya ako sa kasalanan na nagawa sa kanya ng tatay ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere sa inyong programa ang aking kwento. God bless and more power po sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Jenica. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagmamahal ay hindi palaging may kapalit. Dahil mas mahalaga na minamahal mo ng buo at totoo ang isang tao. Kahit ikaw na lang ang lumalaban. Ikaw, kabarangay, kaya mo bang ipagpatuloy ang pagmamahal kahit na ikaw na lang ang naniniwala? Dear Papa Dudut, sa buhay natin ay palaging may isang taong nagbibigay ng kulay at direksyon sa atin. Yung taong ginagawa nating dahilan para maging matatag tayo at magpatuloy na maging malakas. At masasabi ko na walang ibang pwedeng makapagbigay kulay sa buhay ko kung hindi ang nag-iisang anak kong si Marlon. Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Selly. 51 years old at nagtatrabaho bilang mananahe sa isang pabrika. Maaga kong nabiyuda dahil namatay sa stroke ang asawa ko. Kaya naman mula noon ay mag-isa ko nang tinataguyod ang anak kong si Marlon. Maswerte ako na may mabubuting tao na handa pa ring tumulong sa akin noon. Pero hindi talaga naging madali ang pagiging single parent ko. Pero kinaya ko para sa nag-iisang anak ko. Dahil wala naman na siyang ibang aasahan kung hindi ako lamang, Papa Dudut. Tulungan ko na po kayo sa pagliligpit nyo dyan sa lababo. Ay, kaya ko na to, Marlon. Asikasuhin mo na lang yung mga natirang bisita mo sa sala. Nakaalis na rin po sila, tsaka nakapaglinis na rin po ako ng mga kalat doon kanina. Ah, ganun ba? Eh, magpahinga ka na muna at hayaan mo na lang akong tapusin ang pagliligpit ko dito. Ma, alam ko po na mas pagod kayo kaysa sa akin. Kaya ako na lang po, hayaan nyo na akong tumulong sa pagliligpit nyo dito. Eh, sige na nga.
Punasan mo na lang yung mga bagong banlaw na mga baso at pinggan nang matuyo agad ang mga yan. Ayan lang sa may sabitan ng malinis na pamunas. Sige po, Ma. Thank you po pala sa paghahanda nyo para sa pagtatapos ko ng high school, ha. Wala kang dapat na ipagpasalamat sa akin. Kasi alam mo namang matagal ko na rin plinano to. Ilan buwan pa lang bago ang graduation mo, tinanong na kita kung anong mga pagkain ang gusto mong lutuin ko para sa espesyal na araw na to. Opo. At ang sabi ko po sa inyo noon, ayos lang sa akin kahit hindi na tayo maganda para hindi na kayo mapagod sa pagluluto. At hindi ako pumayag kasi espesyal na araw to para sa ating dalawa. Yung araw na nakapagtapos ka ng high school at natupad mo ang isa sa mga pangarap ko para sa'yo. Ang totoo, Ma, nahiya nga po ako sa inyo eh. Ha? Eh bakit naman? Kasi po wala naman po akong kahit na anong award na regalo sa inyo. Sino namang may sabi na kailangan mong magka-award para may mairegalo ka sa akin? Narinig ko lang po yun sa mga kaklase ko na honor students. Na ang regalo daw po nila sa mga magulang nila, yung academic awards na natanggap nila sa graduation namin. Akin na nga muna yung pamunas at gagamitin ko muna sa mga kamay ko. Sige po, Ma, ito. Alam mo, anak, malaki ang regalo na binigay mo sa akin sa araw na to. Ang regalo na nakapagtapos ka ng pag-aaral mo. Kahit po wala akong natanggap na kahit na anong award kanina. Oo naman. Ay, pahawak nga ako nitong mga kamay mo. Anak, hindi mo kailangan na magkaroon ng kahit na anong award o kahit matataas na grade para mapasaya ako. Mas importante sa akin na alam ko kung paano mo pinagsumikapan ang lahat para matapos mong pag-aaral mo. Salamat po, Ma. Kasi na-appreciate nyo rin po yung effort na ginawa ko para makatapos ng high school. Ay, ako ang dapat na magpasalamat sa'yo, Marlon. Salamat kasi sinuklian mo ang lahat ng ginawa kong pagtatrabaho para sa pag-aaral mo. Salamat sa high school diploma na regalo mo sa akin. Basta, Ma, pagbubutihan ko pa po lalo ang pag-aaral. Lalo na sa kolehiyo. Pangako po, Ma. Ako naman po ang babawi sa inyo. Papadudot noong nabubuhay ang asawa ko ay simple lang ang buhay namin. Nagtatrabaho siya sa munisipyo at ako naman ay nagdesisyon na maging housewife. Sa asawa ko talagang si Manuel nanggaling ang ideya na yon. Dahil may trabaho din ako noon sa isang hardware shop. Pero nang maging masela ng pagbubuntis ko ay pinahinto niya na muna ako sa pagtatrabaho. Pero ang gusto ko sana noon, bumalik kapag nakapanganak na ako. Pero sumang-ayon na rin ako sa suggestion ni Manuel na maging full-time na may bahay niya. Gusto niya rin na matutukan ko ang pag-aalaga hindi lang sa kanya, kung hindi pati na rin sa anak naming si Marlon. Naging mabuting asawa at tatay ang asawa ko, Papa Dudut. Hindi man kalakihan ang sweldo niya pero nagagawa naming pagkasyahin yon sa lahat ng gastusin dito sa bahay. Pareho kasi kaming hindi maluho ng asawa ko, Papa Dudut. Kaya naman ang gastos namin ay para lang sa mga importanteng bagay o kaya ay sa mga espesyal na okasyon. Simple lang ang buhay namin pero masasabi kong masaya at kontento talaga kaming pamilya. Kaya naman nang mawala si Manuel ay ginawa ko pa rin ang lahat para hindi maramdaman ni Marlon ang malaking pagkukulang sa buhay namin, Papa Dudut. Oh, Marlon, ang aga mo naman yatang nakauwi ngayon. Opo, Ma. Hindi po kasi pumasok yung professor sa last subject kaya yun. Cancelled yung klase namin. Sakto ang uwi mo. Kasi katatapos ko lang din halos mag-bake. Uy! Nag-bake po pala kayo ng paborito kong banana cake. Ayos! Nag-request kasi yung ninang Pia mo para sa birthday ng anak niya. Request din daw ng anak niya kaya hindi na ako nakatanggi na mag-bake para sa kanila.
Pwede mo nang kainin yung nasa isang tray dahil yan ang first batch na binake ko. Sige po, ma. Kukuha na po ako dito, ha. Grabe naman po, ma. Napakasarap talaga nitong banana cake na gawa nyo. Ayos. Anak, para namang ngayon mo lang natikman ang banana cake na binibake ko. Iba po kasi yung pagkakabake nyo ngayon. Sobrang sarap. Ma, hingi pa ako, ha. Kumuha ka lang sa tray na yan kasi para sa'yo talaga yan. Mukhang mauubos ko po yung buong tray na to, ma. Kahit ubusin mo pa yan, meron pang extra na tray ng banana cake para sa'yo. Buti na lang at napaaga yung uwi ko ngayon. Masusulit ko yung napakasarap na binake nyo, ma. Alam mo, kanina ko pa napapansin ha, parang napakasaya mo ngayon ha. May gusto ka bang ikwento sa akin, Marlon? Halata po ba, ma? Hindi lang halata. Kung hindi halatang halata talaga. Ano bang nangyari at ganyan kakasaya? Wala naman po kakaibang nangyari kanina sa university. Pero may gusto po pala akong itanong sa inyo. Ano yon, Marlon? Paano po kayo niligawan ni Papa noon? Seryosong tanong ba talaga yan? Opo, kasi bigla po akong na-curious sa sa love story niyong dalawa. O sige, sasagutin ko na ang tanong mo. Ang papa mo kasi, hindi mahiyain tapos makulit, na parang ikaw. Mahilig siyang magbigay ng mga regalo pero hindi yung mga mamahaling bagay. Kung hindi yung mga simpleng bagay na alam niyang makakapagpasaya sa akin, kagaya ng mga bulaklak na pinipitas niya sa mismong bakuran ng bahay nila, o kaya prutas at gulay mula sa tanim nila, o yung mga pagkain na siya mismo ang nagluto. Ang effort naman po pala ni Papa sa mga regalo niya sa inyo. Oo, kasi ang sabi niya, gusto niya na lahat ng bagay na ibibigay niya sa akin, totoong pinaghirapan niya. Yun daw kasi ang paraan niya para patunayan na seryoso siya sa panliligaw na ginagawa niya sa akin. Ikaw ba, anak? May napupusuan ka na bang babae na gusto mong ligawan? Po? Ako po? Oo. Ikaw lang naman ang anak ko at nag-iisang kausap ko ngayon dito sa kusina. Sino ba yung babaeng nagugustuhan mo? Kaklase mo ba yan? Hindi po, pero estudyante rin po siya sa university na malapit sa amin. Giselle po yung pangalan niya, ma. Ganda siya. Mabait. May cute na dimple sa magkabilang pisngi niya. Tapos kapag ngumingiti po siya, mas lalo po siyang nagiging cute sa paningin ko. Tsaka mabait po talaga siya. Sigurado ako, magugustuhan niyo po siya, ma. Papadudot masasabi kong maswerte ako sa anak kong si Marlon. Malaking tulong yon para kahit papaano ay gumaan ang responsibilidad na dinadala ko noon. Kasi masipag siyang mag-aral at matyaga sa mga bagay na ginagawa niya. Wala man siyang academic awards na naiuuwi sa bahay o naipapakita sa akin. Sapat na yung alam kong hindi niya pinapabayaan ang pag-aaral niya. Yun naman ang importante para sa akin. Yung nagiging responsable siya sa ginagawa niya. Bukod sa pag-aaral ay mahilig din siyang mag-basketball. Yun na halos ang pinakalibangan niya noon. May mga oras pa nga na dinadala niya sa bahay ang mga kaibigan niya at tuwang-tuwa ang mga ito kapag nagluluto ako ng pagkain, lalo na kapag nag-bake ako ng banana cake. Hobby ko na rin kasi ang pag-bake noon kapag may libreng oras ako. At ang banana cake na binibake ko ang pinaka-paborito ni Marlon. Sinabi pa nga ng mga kaibigan niya na dapat daw ay nagbe-business ako ng pagbebenta ng banana cake. Pero hobby ko lang talaga yon, Papa Dudut, kaya hindi yon pumapasok
sa isipan ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, hindi madalas magkwento si Marlon ng tungkol sa mga babaeng nagugustuhan niya. Naririnig ko lang sa mga kwentuhan nila minsan na may mga kaibigan niya na nag-uusap kapag nakatambay sila sa bahay. Ang pag-aasaran nila ay tungkol dito. Kaya na magkwento na sa akin si Marlon ay natuwa talaga ako. Kasi yun ang unang beses na ginawa niya yon. Nararamdaman ko kaagad na medyo malalim ang pagkagusto niya kay Giselle. Kasi iba ang mga ngiti sa labi niya habang nagkukwento tungkol dito. Papadudot, madalas din na hawak niya ang cellphone niya kapag nasa loob siya ng bahay. Nakangiti habang nakaharap dito. Sa 10 oras naman ng gabi ay naririnig ko rin ang boses niya na mahinang nagsasalita at tumatawa. Sigurado akong si Giselle rin ang kausap niya noon. Wala naman akong ibang nakikitang problema at masaya pa nga ako kasi nakikita kong inspirado ang anak ko. Alam ko rin na hindi niya naman pinapabayaan ang pag-aaral niya. Malaki kasi talaga ang tiwala ko sa kanya noon, Papadudot. Anong masasabi mo sa sinigang na hipon na luto ni Mama? Masarap, Marlon. Pinilig ka sa sarap, di ba? Parang ganun na nga. Sabi ko naman sa iyo masarap magluto yung mama ko. Mamaya matitikman mo yung napakasarap na banana cake na palagi niyang binibig. Nirequest ko talaga yun para sa'yo. Naku, kapag natikman mo yun, makakalimutan mo talaga yung pangalan mo. Totoo ba yan, ha? Marlon, baka naman masyado nang mag-expect si Giselle na masarap ang binibake ko na banana cake, ha? Bakit? Masarap naman po talaga, Ma. Ang dami na nga pong gustong umorder at maging reseller ng binibake nyo Kayo na lang po talaga yung tumatanggi sa kanila. Alam mo naman na hobby ko lang ang pagbibake na ginagawa ko, Marlon. Pareho po kayo ng mommy ko, tita. Mahilig din po siyang mag-bake. Talaga? Ano yung madalas na binibake ng mami mo? Chocolate brownies and muffins po, tita. Pero hobby lang din po niya ang mag-bake kasi ayaw niya rin po na gawing business yun eh. Alam mo, sa totoo lang kasi, magastos din gawing business ang pagbibake. Malaki-laking puhunan ang kailangan namin kung gusto talaga naming simulan yun. Marami ring oras ang makakain sa bawat araw namin. Nabanggit din po yan ni mommy, tita. Pareho naman daw silang may maayos na trabaho ni daddy kaya hindi niya pinupush na gawing business. Tsaka ayaw niya rin daw po na bawasan pa ang budget na para sa bahay o sa pag-aaral ko. Kaya nga sabi ko kay mommy sa oras na makatapos ako ng pag-aaral at magkaroon ng regular na trabaho, ako mismo ang magpapatayo ng bakery para sa kanya. Nakakatuwa ka naman, Giselle. Bakit yun naman po nasabi yan, tita? Kasi bumubuo ka na kaagad ng mga pangarap para sa magulang mo. Sa panahon kasi ngayon hindi lahat ng kabataan ganyan mag-isip. Pero ayos lang naman sa akin kasi alam ko na iba na talaga ang kinasanayan ng mga tao ngayon. Magkakaiba nga po ang paniniwala ng mga tao pagdating sa bagay na yan. Basta para sa akin po, obligasyon pa rin naming mga anak na suklian lahat ng naging sakripisyo ng mga magulang namin. Sana dumami pa ang mga anak na kagaya mo. Kasi hindi lahat ng magulang nagkaroon ng oras na makapag-ipon para sa sarili nila. Yung iba, binuhos ang oras at buhay nila sa mga anak nila. Pero para sa akin naman, hindi ko naman inoobliga si Marlon na tulungan ako sa oras na makatapos na siya ng pag-aaral niya. Pero sinabi ko rin naman po sa inyo na gusto ko rin makabawi sa inyo, Ma. Nakwento rin po ni Marlon sa akin yung mga pangarap niya para sa inyo, tita. Talaga? Ano naman ang nakwento ng anak ko sa'yo na tungkol doon? Yung plano niyang pagbili ng malaking bahay para sa inyo, pagpapalago ng negosyo niyo, tsaka pagkuha ng sasakyan, para kayo naman po ang maihahatid at sundo niya. Ay naku, nakakatuwa talagang marinig yan mula sa inyo ng mga kabataan. Siguro, para sa akin lang ayoko naman na itali ng mga anak ang buhay nila sa pagtulong sa mga magulang na kagaya ko.
Kayo ang responsibilidad namin hanggang sa tumanda na kayo at magkaroon ng sariling mga buhay. At kahit anong mangyari, responsibilidad naming mga magulang ang sarili namin. Papadudot masasabi kong magandang dalaga si Giselle lalo na sa personal. Nakita ko na siya sa mga pictures sa cellphone ni Marlon. Hindi siya katangkaran, payat, maputi ang kutis at palangiti ang mga labi niya. Mabait at magalang din siyang makipag-usap sa akin noon. Naramdaman ko na nahihiya pa siya sa akin dahil panay ang gamit niya ng po sa tuwing magsasalita siya. Nakwento nga ni Marlon na bago pa man sila makarating sa bahay, ilang beses pa raw na napatigil sa paglalakad si Giselle at nagtanong tungkol sa akin. Ang sabi niya sobrang kinakabahan daw talaga ito na makilala ako. Halata talaga yon sa boses niya noong magkausap kami. Pero hindi naman nagtagal noon at naramdaman ko na kahit papaano ay nagiging magaan na ang loob niya na kausap ako. Sa unang beses na nakilala ko ng personal si Giselle bilang nililigawan ng anak ko ay nagustuhan ko na kaagad siya para kay Marlon. Naisip ko kaagad na makakasundo ko siya dahil nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Kagaya ko ay nag-iisang anak lang din pala siya ng mga magulang niya. Pangarap niya na makapagtapos ng pag-aaral at matulungan ng papa at mama niya. Naniniwala raw kasi siya na kailangan niyang suklian ang lahat ng sakripisyo ng mga ito sa kanya, Papa Dudut. Kaya noon pa lang ay natutuwa na kaagad ako dahil mukhang maayos na babae ang napiling ligawan ng anak kong si Marlon, Papa Dudut. Hoy, Selly! Mabuti naman nandito ka pa sa kantin. Patapos ka na bang kumain? Ay, hindi pa, Pia. Halos kakasimula ko lang din mag-lunch. Ay, naku, sakto. May kasabay pala akong kumain. Oh, nagbabaon ka pa rin pala ng pagkain mo. Oo, mas tipid eh. Ayan din ang nasa isip ko, kaya palagi rin akong may baon para sa lunch break natin. Ay, maiba ako, no? Kumusta na nga pala yung inaanak ko? Ayun, sa awa ng Diyos, lumalaking mabuti at magalang na anak. Ay, hindi ka ba niya binibigyan ng sakit sa ulo? Naku, hindi. Kagaya ng sabi ko, mabait talaga si Marlon. Masipag mag-aral, saka may nililigawan na ngayon. Ay, talaga? Ay, mabuti ayos lang sa'yo na nanliligaw na yung anak mo. Oo naman. Wala naman akong nakikita na masama sa ginagawa niya, Pia. Binata naman si Marlon at dalagang nililigawan niya. Alam mo kasi, iba na rin ang mga kabataan ngayon. Baka lang makabuntis na maaga yung inaanak ko. Naku, may kilala ko ang anak ko at alam ko na responsable siya sa bawat bagay na ginagawa niya. Nakilala ko na nga rin yung nililigawan niya eh. Talaga? Oo. Paminsan-minsan dumadalaw din sa bahay. Nako mabait naman ba? Oo, mabait saka magalang. Gusto ko na nga ang batang yun para sa anak ko eh. Pero ang sabi ni Marlon, hindi niya minamadali si Giselle. Maghihintay siya na maging handa na si Giselle na sagutin siya. Wala na ba tayong nakalimutan na isama dito sa grocery cart natin, Marlon? Mukhang wala na pong kulang, ma. Nandito na po lahat ng nasa listahan na pinakita nyo kanina. Mabuti naman. Pumwesto na tayo dun sa may pinakamaikling pila na cashier para makapagbayad na tayo. Sige, ma. Tara po. Ang daming tao ngayon dito sa grocery, no? Oo nga po, May. Mabuti na lang sinamahan mo ko at nagawa kong tapusin agad ang pag-grocery ko. Hindi rin naman po ako busy ngayon. Wala ba kayong lakad ni Giselle? Wala po, ma. Umuwi po kasi sila ng parents niya sa Pangasinan para sa birthday celebration ng lola niya.
Pero ma, ano pong tingin nyo kay Giselle? Mukha naman siyang mabait talaga, Marlon. Natutuwa nga ako at napakagalang niya makipag-usap sa akin. Halata na mahiyain talaga siya, lalo na nung unang beses ko siyang makausap. Mahihain po talaga yun. Naalala ko naman yung kaba niya nung sinabi ko na ipapakilala ko siya sa inyo. Namutla yung muka. Tsaka yung labi niya namutla rin. Eh, hindi naman ako mukhang masungit ah. Bakit siya kinakabahan na makilala ko? First time niya raw po kasi na maipakilala sa magulang ng nanliligaw sa kanya. Sabi ko naman po, ang dahilan kung bakit dinala ko siya sa bahay para makilala niya ang espesyal na tao sa buhay ko. Kung sino yung nagbibigay ng buhay sa akin at humubog sa kung sino ako ngayon. Tsaka gusto kong makita niya mismo kung gaano kabait at kaganda yung mama ko. At nagawa mo pa talagang isingit ang pambobola na yan sa akin. Nagsasabi lang po ako ng totoo pero alam niyo ma, mabait talaga si Giselle. At yun ang dahilan kung bakit sigurado ako na siya na ang gusto ko makasama na bumuo ng mga pangarap sa buhay. Ano pala sa tingin mo ang estado ng panliligaw mo sa kanya? Mukha naman pong malaki yung pag-asa ko. Nararamdaman ko po na gusto niya rin ako eh. At malapit niya na ako sagutin ma. Papadudot kagaya ng sinabi ko kanina. Yun ang unang pagkakataon na may naikwento sa akin si Marlon na tungkol sa babaeng nagugustuhan niya. Natuwa ako dahil mas nagiging open na siya sa akin tungkol sa personal na buhay niya. Kahit malapit kami sa isa't isa ay hindi naman kasi namin na pag-uusapan ang tungkol sa bagay na yon. Naisip ko pa nga na kung nabubuhay ang asawa kong si Manuel ay baka mas makapagkwento pa sa kanya si Marlon. Pero nang magsimula na nga siyang magkwento sa akin ay iba ang saya na nararamdaman ko. Para bang mas naging close pa kami, lalo na nang magkwento pa siya ng ibang mga bagay tungkol kay Giselle. Ang saya lang makinig sa mga kwento niya at makita siyang inspirado dahil po sa isang tao. Halos hindi nawawala ang ngiti sa mga labi niya, lalo na kapag hawak niya ang cellphone niya, lalo na kapag kausap niya doon si Giselle. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, masasabi ko na nagmana si Marlon sa asawa kong si Manuel pagdating sa kung papaano sila magmahal ng isang babae. Kagaya ni Manuel ay nakita ko noon na palaging gusto ni Marlon na kausap si Giselle, mapatext o tawag man. Ganon din kasi si Manuel sa akin noon, papadudot, dahil hindi pa uso ang cellphone noong panahon namin. Madalas akong tinatawagan ni Manuel sa telepono ng bahay namin at madalas din siyang dumadalaw noon sa bahay namin, lalo na noong nililigawan niya pa lamang ako. Kaya naman ayos lang sa akin sa tuwing magpapaalam si Marlon na aalis ng bahay o malilate na ang uwi dahil pupuntahan niya si Giselle sa bahay nila. At sa tuwing magkukwento si Marlon ang tungkol sa panliligaw na ginagawa niya kay Giselle, nakikita ko ang kakaibang kislap at saya sa mga mata niya. Bagay na nagbibigay din ng saya sa akin kasi ramdam ko noon kung gaano niya kamahal si Giselle, papadudot. Oh, Marlon, ayos ka lang ba? Opo ma, ayos lang ako. Sigurado ka? Opo. Eh bakit parang ibang boses mo kanina? Nagbubukas pa lang nitong pinto, naririnig na kitang halos nang gigigil dyan sa cellphone mo. May problema ba, anak? Ma, sinabi ko na nga wala akong problema, di ba? Ano po ba mahirap intindihin sa sinabi ko? Ayos lang po ako kaya hindi nyo na kailangan paulit-ulit na tanungin. At hindi mo rin kailangan na magtaas ng boses habang kausap mo ko, Marlon. Pasensya na po ma. Ayos lang. Ano ba kasing problema? Sino ba yung parang paulit-ulit na tinatawagan mo? Wala po ma. Yung kaklase ko lang po yung tinatawagan ko kasi
May kailangan ako itanong tungkol sa research paper namin eh. Sige po, papasok na muna ako sa kwarto kasi may gagawin pa ako eh. Sino ba yung umiiyak ngayon ng 10 oras ng gabi? Teka, parang boses ni Marlon yun ah. Ay, makabangon na nga muna nang mapuntahan ko siya. Ginawa ko naman lahat. Saan ba ako nagkulang? Ba't hindi ako yung pinili mo? Marlon, anak, Ma, sorry po kung nagising kayo. kailan ka pa natutong uminom ng alak? Pasensya na po. Kailangan ko lang po ng pampatulog. Anak, ano ba talagang problema? Wala po, ma. Ayos lang po ako. Huwag niyo po ako lalahanin. Hindi ka maayos. Magdadalawang linggo ka nang palaging tulala tapos ngayon, nagpapakalunod ka naman sa alak. Sabihin mo na sa akin ng totoo. Tungkol ba to kay Giselle? Nag-away ba kayo ni Giselle? May hindi ba kayo naging pagkakaunawaan? Ano ba talagang nangyari, Marlon? Kinausap ko po kasi si Giselle. Sabi niya, humito na raw po ako sa ginagawa kong panliligaw sa kanya. Baka naman kasi gusto lang niya na mas makapag-focus muna sa pag-aaral niya. Kaya niya sinabi yun. Ma, hindi po kasi yun yung dahilan kung bakit niya ako pinahinto sa panliligaw ko sa kanya. Ano bang naging dahilan niya? Sabi niya po kasi, sabi niya may boyfriend na raw po siya. May mahal na siyang iba kaya wag ko na raw sayangin yung oras ko sa kanya. Ma, ba't naman ganun? Ginawa ko naman lahat eh. Ginawa ko lahat para patunayan yung pagmamahal ko sa kanya pero bakit hindi po ako pinili niya? Bakit ako po yung naiwan? Anak, si Giselle lang ang makakasagot sa mga tanong mo, ha? Alam kong mahirap pero sa ngayon, kailangan mong magpakatatag. Hindi lang naman si Giselle ang babaeng pwede mong mahalin. Bata ka pa, Marlon. Marami pang pwedeng mangyari sa buhay mo. Pero si Giselle po kasi gusto ko eh. Siya po yung mahal ko. Wala po ibang pwedeng mahalin kundi siya lang. Ma, siya lang po. Mahal ko si Giselle eh. Mahal na mahal ko po siya. Mahal na mahal. Papadudod, alam kong napakabata pa ni Marlon para maramdaman ang totoong pagmamahal para sa isang babae. Marami pa siyang iba na pwedeng makilala at mahalin. Pero sa totoo lang, umasa na rin ako noon na sanay si Giselle na rin ang makatuluyan niya sa hinaharap. Dahil sa ilang beses na dumalaw ito sa bahay, nakita ko kung gaano siya kabait at kagalang. Kaya pati ako ay nalungkot nang malaman ko na hindi niya kayang suklian ang pagmamahal ng anak ko. Na may iba na siyang minamahal kaya pinatigil na niya si Marlon sa panliligaw sa kanya. Nang mga sumunod pang araw noon ay nakita ko ang tila pagbagsak ng mundo ni Marlon. Palagi siyang walang ganang kumain, tulala sa sala kapag uuwi galing sa trabaho, at ang pinakamasakit yung naririnig ko siyang umiiyak gabi-gabi sa kwarto niya. Nadudurog talaga ang puso ko sa nakikita kong pagbagsak niya. At ginawa ko po ang lahat para maiparamdam sa kanya na lilipas din ang lahat
ng sakit na nararamdaman niya. Na hindi lang kay Giselle titigil ang mundo niya, na magagawa niyang makausad kahit paunti-unti. Kaya lang ay bago pa man niya magawa yun ay tila sumuko na mismo ang katawan niya. Dahil isang umaga ay hindi na lamang siya nagising. Papa Dudut. Shelly, hindi mo pwedeng pabayaan ang sarili mo. Wala na rin namang dahilan para alagaan ko pang sarili ko, Bea. Huwag mo namang sabihin yan. Wala na si Marlon eh. Wala na yung nag-iisang tao na nagbibigay ng dahilan para mabuhay pa ako sa mundong to. Shelly, dapat ako na lang yung namatay eh. Dapat ako na lang yung hindi nagising. Dapat ako na lang ang nandyan sa kabaong na yan. Tama na yan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Alam mo, Pia, akala ko talaga okay na si Marlon. Na kahit paano, nakakausad na siya. Magkasabay pa kaming naghapunan noon. At nakita ko na rin siyang ngumiti ulit. Yun pala. Yun na ang muling beses na makikita ko siyang nakangiti. Pia, napakabata pa ng anak ko. Napakabata pa niya para mamatay. May dahilan kung bakit maaga siyang kinuha ng Diyos. Isipin na lang natin na hindi niya na mararanasan pa yung ibang paghihirap sa mundong ito. Selly, lakasan mo lang loob mo, ha? Kailangan mas lalo kang magpakatatag ngayon. Tita Selly, Giselle, anong ginagawa mo dito? nakikiramay po ako. Ikaw? Nakikiramay? Ang lakas naman talaga ng loob mong pumunta talaga dito sa burol ng anak ko. Selly, huminahon ka. Paano ko hihinahon kung nasa harapan ko ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko? Tita, wala po akong kasalanan. Wala! Sigurado ka? Kung hindi mo pinaasa ang anak ko, hindi siya masasaktan ng sobra. Hindi ko po pinaasa si Marlon. Kung hindi mo siya pinaasa, sana hindi ka na lang pumayag na ligawan ka niya. O sana, hindi mo na lang pinatagal ang panliligaw niya sa'yo. Giselle, alam ko namang hindi mo obligasyon na mahalin ang anak ko. Hindi mo obligasyon na suklian ang pagmamahal niya sa'yo, pero sana, hindi mo na lang siya pinaasa. Sana hindi mo na lang sinayang ang pagmamahal niya sa'yo. Kaya umalis ka na dito! Umalis ka na! Selly! Huwag mong itulak si Umalis ka na Giselle! dito! Selly! Sandali lang po. Gusto ko lang pong makita si Marlon kahit saglit lang. Wala kang karapatang makita siya dahil ikaw ang dahilan kung bakit nandyan sa kabaong na yan! Umalis ka! Umalis ka Tita, na! sorry po. Hindi ko po gusto na mangyari sa kanya to. Hindi ko po gusto mawala si Marlon. Sorry po, Tita. At hindi na rin umubuhay ng mga sorry mo si Marlon! Selly, tama na. Huminahon ka na. Umalis ka na dito, Giselle! At ayoko nang makita yung pagbumukha mo kahit kailan! Naging mabait sa'yo si Marlon. Wala siyang ibang ginawa kung hindi ang mahalin ka. Pero sinaktan mo lang siya. At ikaw ang dahilan kung bakit siya namatay. Ikaw ang pumatay sa anak ko, Giselle. Kaya umalis ka na bago pa kita kalad ka rin palabas ng pamamahay ko. Umalis ka na! Bangungot ang kinamatay ng anak kong si Marlon Papadudot. Pero pakiramdam ko ako ang habang buhay na nabubuhay noon sa isang bangungot.
At kung pwede lang ay magising na ako sa bangungot na yon. Kung pwede lang na sana ay hindi na lamang totoong wala na ang nag-iisang anak ko. Hindi totoong iniwanan niya na ako. Kaya lang kahit na anong kurot o sampal pa ang gawin ko sa sarili ko, kahit na anong kirot pa ang maramdaman ko, ay hindi na mababago pa ang katotohanang wala na si Marlon. Naalala ko pa ang huling gabi na nakausap ko siya. Nagawa niya akong sabayang kumain ng hapunan, pero halos 3 subo lang ng ulam at kanin ang nagawa niya noon. Nagawa rin ngumiti ng mga labi niya kahit namumugto ang mga mata niya. Nagpasalamat din siya kasi palagi ko siyang kino-comfort. Hinahawakan niya ang kamay ko at muling ngumiti sa akin. Akala ko Papa Dudut ay okay na siya noon. Ang buong akala ko ay magiging maayos na siya. Umasa ako na kahit papaano ay babalik na siya sa dating sigla kahit paunti-unti. Na matututunan na niyang makausad kahit mabagal. Pero hindi pala. Hindi man siya ang sumuko, ang katawan niya naman ang nagdesisyon na hindi na lumaban pa. Papa Dudut, hindi niyo naman siguro ako masisisi kung nagalit ako kay Giselle, lalo na noong dumalaw siya sa burol ng anak ko. Nakita ko kung gaano siya minahal ni Marlon. Walang ibang ginawa noon ng anak ko kung hindi ang ipakita at iparamdam na seryoso ito sa panliligaw kay Giselle. Pero hindi yun nagawang suklian ni Giselle. Ang nasa isip ko sana noong una pa lamang ay hindi na pinatagal ni Giselle ang panliligaw sa kanya ni Marlon. Sana'y hindi niya pinaasa ang anak ko. Sana'y hindi niya pinalalim ang pagmamahal na nararamdaman noon Wala na rin ng namang anak ko, dahilan Papa para Dudut, sa kanya. Hindi man siya pumatay sa anak ko, para sa akin ay siyang naging dahilan ng pagkamatay ni Marlon. 2 taon na ang nakakalipas mula nang mawala si Marlon, pero parang kahapon lang nangyari ang lahat. Parang kahapon lang niya ako iniwanan. At umaasa ako na sa paghilom ng sugat ng puso ko, Papa Dudut, dahil sa pagkawala niya, ay maghilom din ang galit na nararamdaman ko para kay Giselle. Dahil alam ko na hindi rin gugustuhin ng anak ko na patagalin ang nararamdaman kong galit para sa babaeng sobra niyang minahal. Salamat po sa pagbasa ng aking liham at sa mga kagaya ko na nawala ng minamahal sa buhay. Naway makausad tayo at matutong magpatawad sa mga nakapanakit sa atin. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Selly. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.